We thank you, Lord God, for that wonderful song, Lord. It says that you didn't want heaven without us. Lord, maraming salamat po. It is your heart's desire, Lord, na ang tao na kahit nagkasala, langit at nais mo, Panginoon, na makapiling kung saan ikaw ay naroon, Ama. And all we have to do is to repent from our sins, confess our sins, and ask as divine forgiveness. And put our trust in you, Lord. You are faithful in us to cleanse us from all our righteousness. Lord, salamat po for that wonderful. Christ is our Savior. Christ is our Redeemer. One day, O Lord, you will be with us. One day, O Lord, we will be with the Lord forever and ever. Panginoon, maraming salamat for that day, for that wonderful hope that we have now in Christ Jesus our Lord. Salamat po that in spite of trials, maybe difficulties, testings, hardship that we go through, Lord God, in this life, Lord. Maraming salamat because you promised that you will never leave us nor forsake us. You are with us, O Lord. And you are faithful to your promises, Lord. As you promised, O God, alam namin, Panginoon, ito yung tatuto pa rin sa bawat isa amin. Salamat, Lord, sa mga maliliit o malalaking bagay man, nariyan po ang mga pangako niyo po sa bawat isa amin. Kaya Lord, maraming salamat at yun po ang aming pinanghawakan sa mga hamon sa buhay po namin ay yung mga pangako niyo po sa bawat isa amin, Lord. And that's why, Lord, our prayer, Lord, that our hearts, O God, to really seek your will, to spend time with you in prayer, in worship, and meditation, Lord. Spending quality time with God, our Father, in prayer. Lord, maraming salamat po. May this year, O Lord God, ay patuloy ng bawat isa ay mayroong malalim na pakikisama sa Diyos through your word and through prayers. Lord, salamat po na mayroon kaming church kinabibilangan, Panginoon, kung saan we as your children, as Christians, gathering in your name, Lord, to praise you and glorify you, O Lord. Masama naming ihayag what you have done in our lives, Lord. Sa answers to our prayers, sa mga goodness niyo po, Lord, na binibigay sa amin, mga favors that come from God. Maraming salamat po, Panginoon. We pray, O God, na patuloy niyo po kaming samahan, pangunahan sa taong ito. Sa pagsisimula pa lamang, pangalawang linggo ng 2021, Lord, patuloy naming hiniling ang iyong patuloy na patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Lord, tulungan niyo po kami at samahan sa amin pong mga gagawin. Bigyan mo kami ng itain. Bigyan mo kami, Panginoon. The Lord, inspire us, motivate us, O Lord God, na magpatuloy, Panginoon, sa plano niyo po sa bawat isa amin, sa layunin niyo po sa bawat isa amin, maging sa church na ito, O God. Maraming salamat, and may the Lord bless your word na amin pong patuloy, na amin pong gabay, because thy word is the lamp unto my feet and the light unto my path. Ang iyong gabay ay sumaamin po sa magitan ng iyong salita, O Diyos. I pray for an open heart, O Lord God, and minds for your word, O Lord God, this year. Salamat po. We glorify you. And may the Lord bless your word today. In Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise the Lord. Ayayahan ko po kayo na papatuloy po natin yung Joshua. Tingnan po natin yung chapter 2. Ito po ang ating pong pag-aaralan ngayon. Actually, the whole chapter siya. Yung narrative, yung preparation ng pag-enter nila sa promised land. No? And city, kanilang i-conquer yung Jericho. Okay, so basahin na lang po natin ang verse 8. Before the spies lay down for the night, she went up on the roof.
She said to them, I know that the Lord has given you this land, and that a great fear of you has fallen on us, so that all who live in this country are melting in fear because of you. We have heard how the Lord dried up the water of the Red Sea for you when you came out of Egypt, and what you did to Sihon and Og, the two kings of the Amorites east of the Jordan, whom you completely destroyed. When we heard of it, our hearts melted in fear, and everyone's courage failed because of you. For the Lord your God is God in heaven above and on the earth below. Now then, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family, because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. So ito po yung acknowledgement, declaration na yung pananampalataya ni Rahab sa Panginoon. Makikita natin dito siya yung kanyang conversion from Canaanites pagan worship, at siya po ngayon ay talagang nakakilala sa tunay na Diyos ng Israel. So dito po makikita natin yung story ni Rahab na kung saan siya po ay nanampalataya sa ating Panginoon. Ito ang kanyang passion. Then I believe all of us, the Bible, that if you confess with your mouth Jesus is Lord, you shall be saved. So lahat tayo may confession, acknowledging that He is God, the only Savior. Di po ba? Now, tingnan natin itong chapter 2, sa verse 1. Sabi dito, Josh, by the way, dito natin kukunin yung title natin. Tingnan natin yung pananampalataya ni Rahab, the true faith. What kind of faith ba? Pakikita natin yung si Rahab. Now, who is Rahab? Kilalanin po natin siya. Dito po sa chapter 2, verse 1, then Joshua, son of Nun, secretly sent two spies from Shittim. If you remember in chapter 13 and 14 ng Book of Numbers, do you remember the 12 spies? Na kung saan kada tribes ay, sabi ni Joshua, magbigay kayo ng representation na sila yung mag-set out natin as spies before we enter the promised land. So kada tribe, 12 tribes yun, kasama si Joshua and Caleb. And to make a long story short, pagbalik, sabi ng 12 spies, indeed the land really is flowing with milk and honey. At bilang katibayan, may bitbit silang ang lalaking mga grapes. So, just to prove na talagang yung pangako ng Diyos, foretaste yun. Sample, na totoo nga, napakaganda ng lugar. Abundant talaga ang lugar para sa ating lahat. Kaya lang may but eh. But the people who live there are powerful, fortified cities, matitibay, matatatag. And they are giants. We even saw the descendants of Anakites. So mga natakot sila. Alam niyo po, ito yung habon nito sa tao kung paano tumanaw ng sitwasyon. Di ba? Una, nakita nila yung magandang potential. And it was the promise of the Lord. And we know that if the Lord talaga ang pangako niyan, always the best yan. Pero hindi yung lahat easy. Mga kapatid, pag nangako ang Diyos, hindi po yan tutulog natin. Hindi yan para bagang alawan nila krus tayo, o alawan na tamad tayo, hintay lang tayo na uhulog na lang yung biyaya ng Diyos. Doing nothing. Ako ba natin? We have to do our part. Yes, promises, blessings ng Lord, eh meron tayong gagawin pa rin. Amen po ba? Yun po, ano? At nakita natin, may challenge sila. Bago nila makamtan yun, they have to fight. Kailangan na paano na palayasin nila yung mga tao doon. Di po ba? So, ang nakita po nila mga kapatid, dalawang bagay, mayroong potensyal. At ito ang malungkot. Because, what? Ang nakita nila na magnify nila yung mga negatives. We saw the
descendants of Anak. People are giant, we are just like grasshoppers. And what happened? Yun ang kinalat nila. Sabi nila, wala itong Diyos natin. Akala natin talagang easy lang ang buhay. Pagkatapos pala dadalhin tayo doon, malilipo lang tayo, mawawala lang tayo. So nagkwentuhan sila, umiiyak na sila, sabi nila, wala, mapapahamak tayo, mamamatay tayo. And yet, look at that, they are leaders. Ang nakita imagine that, yung mga leader na ito ng panahon ni Joshua, problematic and negative people. Kaya very crucial sa leadership, mga kapatid. Kung hindi negative, problematic, tapos ang grupo, mahawa yan. Imbis na ma-inspire, ma-motivate yung mga tao, wala na. Sila mismo ang magkakalat. Yun, di ba? Yun ang nangyari And maybe Joshua, by his experience, he learned. No? Kaya dalawa na lang 2 spies na lang pinadala niya. Alam niyo lang po, nung spy sila, bago pasukin, tingnan niyo yung lugar, ano ba ang itsura nila, i-BBI nila, ano po. And sabi dito, 2 spies na ito from Shittim, no? Ano po tinignan ko ito sa, ang ibig sabihin ng Shittim, acacia trees. So God sabi ng instruction ni Joseph, go look over the land instead, especially Jericho. So they went and entered the house of prostitute named Rahab. Ito na ngayon, pumasok, lumitaw ang pangalan ni Rahab. Now, tingnan po natin dito, si Rahab sabi ng Bible sa isang prostitute. Tingnan niyo po si Rahab, no? Nasabi dito ang bahay ay nasa gilid ng wall of Jericho. Sa may bukana mismo, sa may entrance ng Jericho. Aba, prostitute kasi. Nakabalakan pa siguro yung pula. Siguro, lumarating yung mga foreigner, nandoon yung prostitute. Diba? Minamarket nila yung kanilang profession Maybe pagdating din doon mga foreigners Kaya nga makita natin yung 2 spies, yung agad na napuntahan si Rahab. Siguro sabi ng mga ni Rahab, hey man, you want to have some, good time? Gusto nyo ba mag-happy-happy? Mga prostitute, diba? Ganyan sila. Siguro sabi nyo pala, hindi kami naparito dito para mag-happy-happy. Hindi kami naparito para mag-good time. Naparito kami, dahil sinuha kami ng Diyos, itong lugar na ito ay kiklaim na namin. Oh, our hearts are melted, sabi ni Rahab. Takot na kami. Wala kaming lakas para harapin. Takot sila sa Diyos. Tapos sila sa mga tinawag ng Diyos. You see, but ang amazing dito, look at Rahab, mababang lipat. Look at Rahab, makasalanan. Sa tingin ng tao, yung mga nagbabanalan, sila'y marumi. Pero ang amazing dito, sapagkat in Matthew chapter 1, nasa lineage siya ni Jesus Christ, di ba? Tingnan natin. Alam niyo po, mahalaga kung isang tao sa Jews nakiklaim na ikaw ay royal blood, kailangan iprove niya na yung lineage sa kagaling. And Christ, presenting by Matthew as King of the Jews, kailangan i-trace out niya yun. Imagine that, hindi lahat Hudyo ang lineage ni Jesus Christ. Isa na si Rahab. Rahab was not a Jew, Canaanite, Gentile, pagan si Rahab. Kaya in chapter 1 ng Matthew, sabi dito, verse 5, tingnan niyo po, Salmon, the father of Boaz. By the way, siya sa akin ng wife, sabi niya, sa tradition daw, isa sa mga, di ba, 2 spies yun. Isa daw, kasi wala namang pangalan, di ba, specify. Isa sa mga pangasawa ni Rahab, si Salmon. Tradition yun. Yun ang sabi nila. But sabi dito, Salmon, the father of Boaz, whose mother was Rahab. You remember Boaz? Sa panahon ni Ruth, si Ruth na Moabite, again, hindi siya Jewish, nabalo, na asawa ni Malon, pumunta sila ng Moab, nabalo, bumalik ng Israel, hirap na ang buhay, and yet si Boaz, siya po ay kinsman, redeemer.
Yun ang hope nila, na ma-restore yung mga losses sa kanilang mga buhay. And nagkaroon sila ng anak. Si Boaz, anak niya si Salmon, anak ni asawa si Rahab at si Rahab, mag-asawa si Salmon, si Boaz yung anak nila. And si Boaz, naging asawa si Ruth, di ba yung book of Ruth? At ang anak nila ay si Obed. Now si Obed, ang anak si Jesse. Si Jesse, siya ang father ni King David. So si David, apo sa tuhod ni Rahab. Who is David? David, we know that he was the king of the Jews. King of Israel. Yun po ang mga kamis. That's grace. Nakita natin, nakapasok yung pangalan ng makasalanan, mababang lipat ng babae, nanig sa Diyos eh. Humingi ng tawad, nag-confess. Acknowledge ang Panginoon ng Israel. So dito po makita natin, and then nabalitaan ng King of Jericho, no? Magaling din yung intelligence ng Jericho, no? Nung king. Kasi niya, nabalitaan, nakarating sa kanya na may mga spy na dumating at nagtuloy kay Rahab. At sabi ngayon, ilabas nyo ngayon ang mga spy na yan sapagkat gusto nang manmanan ang ating lupa. But look at Rahab, no? But the woman taken the two men and hidden them. Tinago niya, she said, yes, the men came to me, but I did not know where they had come from. At last, when it was time to close the city gate, the men left. I don't know which way they went. Go after them quickly. You may catch up with them. She had taken them up to the roof and hidden them under the stalks of flax. She had laid out on the roof. So they set out in pursuit of the spies on the road that leads to the fords of the Jordan. And as soon as the pursuer had gone out, the gate was shut. So ano sabi ni Rahab dito? Totoo, may pumunta sa akin. Pero di ko alam kung asa na sila ngayon. Umalis din. Pero alam natin, tinago niya doon sa bubong. Now siguro magtatanong din, Pastor, pwede pala magsinungaling. Sabi nga ng isang devotion na basa ko, lying is an abomination to the Lord, but a very present help in times of trouble. Di ba, pag alam natin, ang pagsisinungaling ay kahit bata pa, kasalanan. Kasi nituro na sa'yo, bata pa. Pag nagsinungaling ka, magagalit ang langit sa'yo. So alam na bata pa lang, pag nagsinungaling ka, hindi nalulugod ang Diyos. Di po ba? Kaya lang pag-ipit tayo, pag tayo naalanganin, to be safe, playing safe, walang buwan. Para tapos na ang issue sa buhay, magsinungaling ka na lang. Parang gano'n. So, but the Bible is silent. Ito po. But some scholars, hindi nila tinitake ito na talagang yung pagsisinungaling ni Rahab ay isang, ika nga po, masasabi nating talagang lantaran ng pagsisinungaling po ni Rahab. Ang issue dito, sabi ng mga scholars, sapagkat gaya natin binasa, by this time, Rahab was already an ally with God. Rahab was already allied with the Israelites. She renounced yung kanyang gods sa Canaanite. She renounced yung faith niya sa Canaan. And siya ngayon ay yung kanyang allegiance ay nasa ating Panginoon, nasa mga Israelites na. So in short, ito si Rahab, kumbaga, kakampinan nila, kakampinan Diyos. Kasama ng Diyos. So, ang kaaway ng Diyos, kaaway din ni Rahab. Ang kasundo ng Diyos, kasundo rin ni Rahab. Ang Jericho ay ripe na for judgment. And that's why bababa doon, pupunta doon, ano po? Sapagkat part na ng judgment yon sa mga taong makasalanan. But Rahab confessed to the Lord, Lord, save me in my family. Kaya po, sinasabi dito, ang kanyang allegiance, si Rahab ay nasa Panginoon na. Kaya nung sabihin niya, nasabihin niya na, naparito nga yung mga warfare yun eh. May mga spies. Kanyang loyalty sa Diyos. Kaya sinabi niya, nga, naparito. In fact, naparito siya, pero di ko na alam kung saan sila nagpunta. Sundan niyo. In fact, kay James, anyway, sa Hebrews chapter 11, verse 31, titignan niyo po, sabi niyan, by faith, the prostitute Rahab because she welcomed the spies, was not killed with those who are disobedient. Na-spare si Rahab di ba?
Pero ang sabi, because she welcomed the spy. At si James naman, ang sabi niya dito, in the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. So dito, ang pinapakita lang dito ng maging sa New Testament time that what characterized true faith? True faith demonstrate good works. Kaya sabi doon, pakita niyo yung pananampalataya. Sabi ni James, sinasabi niyo may pananampalataya kayo pero wala kayong gawa. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na pananampalataya na may gawa. Kaya nga sinabi dito si James, look at Rahab in the same way. Sinampol na si Rahab, no? Nang siya'y manampalataya sa Diyos, may kalakip na mabuting gawa. Yun din po mga kapatid, dapat tayo. Anong mabuting bagay, ano na bang mabubuting gawa natin, ano na bang matutuwid na gawa natin ngayon na tayo na napalataya kay Kristo? Mayroon bang specific na mga bagay na dati ginagawa nating mali yan, but because you believe in God, you put your faith in God, na itutuwid na ng Diyos yung ating mga gawang liko. Tama po ba? So may uruon na po ba? That's why yung integrity sometimes, pag hindi tayo consistent, sabi natin, I believe in God, pero taliwas naman sa ating ginagawa, that is what? Inconsistency. Walang integrity. Kaya kay Rahab, may integrity siya because Rahab believe in God, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, may kalakip na mabubuting gawa. Isa sa mabuting ginawa niya, tinulungan niya yung mga spies because she was already, kumbaga, magkakampi na tayo. Kalaban ninyo, kalaban ko na rin. Pero hindi madaling gawin yun, the part of Rahab. Pag nalaman ng hari na sila ay naisahan, dinaya ni Rahab, patay siya. Ganun yung faith ni Rahab. Very risky. Kung ikaw si Rahab, naku, kilala ko ang hari na yan. Pag nalaman ni hari na ako, mayroong kinupkup dito mga Israelita, tapos ang buhay ko. But she believes in God, Yahweh. Mas umiral sa kanya yung pananampalataya. Mas umiral sa kanya yung gumawa ng mabuti dahil siya mananampalataya sa Diyos. Sana ganun tayo. Hindi madaling i-practice ang faith. Hindi madaling gawin ang mabuti. Katulad ni Rahab. Madali bang gawin yung mabuting bagay na yun? Hindi. Buhay niya, ang cost nun, life din niya eh. Pero mas umiral sa kanya ang mabuting gawa. Sana ganun din po tayo. May mga hamon sa ating pananampalataya. Pero mas nawa, lumilitaw pa rin sa atin ang mabubuting ginagawa. Amen po ba? Akala natin siguro, mukhang magandang gumawa ng mabuti. Lahat dito mga mabubuti. Paano kung nasa gitna tayo ng mga alanganing tao? Pwede tayong mag-flow, kung ano pa ng, ito yung agos, ito yung kalakaran, ito yung sistema, ako lang mag-isa, at risk ang aking profession or career. But look at Rahab. Yun ang faith. Kahit na buhay niya ang maging kapalit, dahil sa mananampalataya ng Diyos, gumawa siya na mabuti. She gave lodging to the spies and sent them off in a different direction. Sabi ni James, maging si Paul, after na masave tayo, ito nang ini-expect sa atin. Diba sa Ephesians chapter 2 verse 89, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not of yourself, it is the gift of God, so that no one should boast. And after that salvation, grace of salvation, we are God's handiwork, created in Christ Jesus. For what purpose? To do good works. Dapat kung ba sinasabi ito ngayon ni Paul, anak ka na ng Diyos, mananampalataya ka, makasalanan ka dati, dapat nananalaytay sa dugo natin ang paggawa ng mabuti. Kumbaga, naturalesa na sa buhay natin yun. Automatic na yun. Spontaneous na yun. Hindi na yun, gagawa ko ng mabuti kasi dito yung crush ko eh. Kung sa mga ka-single siguro, magpapapugi po ako sa aking crush. Hindi na yun. Ang mabuting tao talaga, baliktarin mo, baliktarin, mabuti pa rin yan. Amen. Kasi nasa ugat, nasa puso na niya, nasa kaluluwa ang kanyang pananampalataya. Jesus, na naging mabuti sa kanyang nagiging pamumuhay. Challenge for all of us. Kakalungkot nga, di ba? Pag meron tayong makasamahan, mga kapatid, born again pa naman, lingkod pa naman ni Diyos, mababalitaan mo, sumasabit, di ba? Taliwas sa mga ginagawa. Minsan, sabihin natin, nagbibigay pa ng kahiyan sa gawain ng Diyos. Wag naman sana. Kundi mababalitaan man natin, alam mo si brother, nako, sa isang lugar niya, nirerespeto yan. Sa kanyang barangay, sa kanyang trabaho, sa opisina, kilala yan na born again yan. Ilagyan yung mga kurap. Di ba maganda? Kung sabihin,
Born again ba yan? Parehas naman silang kulay nila eh. Wala naman pinagkaiba. Ang hirap data. Because of inconsistency. Pangalawa, look at verses 8 to 11. So the spies lay down for the night. Wala na yung mga nag-hunting doon sa mga spies. Pumunta si Rahab sa taguan niya. Sa kanya o sa kanila. Ito ang confession na binasa natin kanina. I know. So sure talaga si Rahab that the Lord has given this land and that the great fear of you has fallen on us. Takot na kami. In fact, nung parating pa lang yung Israelites, sarado na yung mga bintana nila, yung mga pinto, sarado yung gate ng wall of Jericho. Takot sila eh. Ano po, minsan dapat yung mga hindi Kristiyano natatakot. Hindi yung mga Kristiyano dapat ang takot. Amen. Okay ba tayo? Mukhang tayo yata yung nanliliit minsan. Pero dito, nanliliit yung mga kaaway ng Diyos. Sila yung takot sa Diyos. And si Rahab, sabi niya, takot na kami. All who live in this country are melting in fear because of you. Bakit? Ano ba ang mayroong kinatatakutan? Dahil ba mga giant sila? O mga makikisig sila? O mga powerful people ba sila? Influential people? No. We have heard. Ito kasi nabalitaan nila that the Lord dried up the water of the Red Sea. Nabalitaan namin na pinatuyo ng Diyos ang Red Sea at itinawid ng Diyos yung mga Israelites. For you, when you came out of Egypt. So yung pala na mabalitaan nila, natatakot na sila na. Kasi alam naman, yung laban ng araw, sinasabi ko sa inyo, hindi laban lang niya ng mga kawal, hari, sundalo. Kasama yung kanilang Diyos. Kung sino nananalo dyan, yun ang magaling na Diyos nila. Kaya nakilala ang God because of what? True faith declares God's greatness. Kino-confess ni Rahab kung sino ang Diyos sa Israel. What you did to Sihon and Og, powerful king of the Amorites. Sabi niya, natalo niyo yun. When we heard of it, di ba? Nung mabalitaan namin, sabi niya, marinig namin, our hearts are melted in fear and everyone's courage failed because of you. Why? Who is this Lord? For the Lord your God is God in heaven, above and on the earth below. Anong sinasabi ni Rahab? Your God is all-powerful. Ang iyong Diyos ay makapangyarihan. Dagat, hinati. Dalawang kinatatakutang hari, tinahalo ninyo. Maliit na bansa kayo. Because God is with you. Di ba the last time, if God is for us, who can be against us? And our title last Sunday is that, courage to face life's challenges. May mga hamon po tayong lahat. Paano natin harapin with confidence? Saan tayo aasa? Sino bang pagdidependehan natin? Sino bang pagmamalaki natin? Sabi ni Jeremiah, some boast in chariots, some boast in horses, but we will boast in the name of the Lord. So, courage to face life's challenges. Tanong nga, sometimes my wife sabi niya sa akin, ang gandang application question for discussion. What is your fears nowadays? Ano ba yung mga inaalala niyo po kinakatakutan sa mga panahong ito? Pandemic, health crisis, financial crisis, our security in life. Di ba may mga mga legit tayong fears, reality. Na meron tayong talagang, minsan kahit pumunta ka ng church, paglabas mo, hindi yan pa rin. Yung kaba, yung pag-alala, siguro. But do you believe in God? Who is this God? This is the God who is all-powerful. The God of heaven and on earth, sabi ni Rahab. Dineclare na niya. Kaya nga takot yung mga taga-Jericho, including Rahab. May fear sila sa Lord. Kaya nga po, kung titignan natin mga kapatid, sa totoo lang, ang church na namumuhay sa Diyos, maliban sa iginagalang, takot din tayong galawin ng mga hindi nakakilala sa Diyos. Kasi alam nila, mananagot sila sa Diyos. So, true faith declares God's greatness.
Ganun po ang mga tunay na nananalig sa Diyos. Hindi mawala na ang Diyos ay makapangyarihan, ang pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Naririyan pa rin po. In fact, sabi po ng Ephesians 3:20, di po ba? Even si Paul, sabi niya, now to Him, God, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power. Kaninong kapangyarihan? To His power that is work within us. Ang Diyos ay may magagawa sa atin na higit pa sa yung panukala, inaakala, inaasahan, ini-expect. At sabi dito, immeasurably more than all we ask or imagine. Ganun ang ating Panginoon. Kaya minsan, sa totoo lang, di Kristiyano, pag may problema, may kawalan ng kakulangan, wala na, negative na yung lumalabas, di po ba? Karakter pa lang, umiinit ng ulo, siguro, nawawala na yung pagtitiwala sa Diyos. Nararatil tayo. At lost tayo. But if you believe in God, the God of Israel, sabi ni Rahab, our hearts are melted. Wala kaming courage to face the Israelites. Takot sila. True faith declares God's greatness. And that's why kaya naman si Rahab, di po ba? Nakita natin. Nakalagay yung pangalan niya doon sa lineage. Yung pananampalataya, may kalakip na gawa. Yung kanyang pananampalataya, pinamalaki ang kanyang pagtitiwala sa Diyos na makapangyarihan. And that's why in verse 12, now then, sabi ni Rahab, please swear to me. Kasi alam niya, judgment day anytime will come for the Jericho. Now then, sabi niya, please swear to me by the Lord that you will show kindness to my family because I have shown kindness to you. Give me a sure sign that you will spare the lives of my father and mother, my brothers and sisters, and all who belong to them, and that you will save us from death. So, ang kanyang petition, yung pakiusap niya, yung plead ni Rahab, sabi niya, nag-confess na siya sa Panginoon, verse 8, and so on. And dito, ano ng kanyang heart? Please save ang kanyang concern, yung kanyang family. Because paparating, paparating God, Israel, judgment day will come for the Jericho. Diba? Alam natin, the wall of Jericho nag-collapse at namatay silang lahat. Kaya sabi ni Rahab, please save us from death. Yun ang pakiusap niya sa mga spies. And you know what? Sabi naman ng mga spies, now the men had said to her, this oath you made us swear will not be binding on us. Nag-agree sila eh. Okay, we agree. As long as sabi nila, wag mong sabihin yung ang aming misyon. Wag kang masusumbong sa hari, napaparating kami. Now the men said to her, this oath you made us swear will not be binding on us. Ito ang kanilang, kumbaga, agreement. Yun ang kanilang covenant, yung kanilang pagkasunduan. Unless when we enter the land, you have tied scarlet cord, yung pulang balabal. Prostitute kasi, dapat pula, kitang-kita, matingkad. In the window, through which you laid us down, and unless you have brought your father and mother, your brothers and all your family into your house, we are not responsible pag dumating kami at sinalakay ang lugar na ito. No? So, pangatlo, na makikita natin kay Rahab, yung heart ni Rahab, yung faith ni Rahab, is that what characterized yung faith ni Rahab? True faith desires God's salvation for her family. Desire niya na maligtas, masave yung kanyang family. You know, Joshua means Yeshua. Nang ibig sabihin, the Lord is my salvation. Alam niyo po, parang ma-imagine nyo dito, parang typography, na kung paano sila Joshua paparating ng promised land. Alam niyo po ba si Lord? Di ba nag-celebrate tayo ng first Advent? The birth of Christ? Meron tayong tinatawag na second Advent, yung pangalawang pagbabalik ni Kristo. Time will come, kukunin niya, ito pa rin ang kanyang pinangakong ganap na kaligtasan sa lahat ng nanampalataya sa Kanya. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. But what about those people na hindi nanampalataya sa Diyos?
haharap sila sa hukuman ng Diyos. Kung tayo dadalhin sa kalangitan to be with the Lord forever, alam natin mga kapatid, as Bible believers, that for those who do not believe, sila'y mapapahamak. Di po ba? Parating para hatulan ang mga makasalanan at iligtas yung mga nanampalataya sa Kanya. Kaya nga sabi dito, please remember my brothers. Please remember my sisters. Kaya sabi naman ni nung spy, o sige, basta, kasi sasabihin ng mga tauhan, makasamahan ko pagpasok namin dito, mga kapatid, mga comrades, pag may makita kayo doon na may sa bintana, huwag yung gagalawin yan. Ano yun? Ganun yung istorya eh. Huwag yung gagalawin yan. Huwag yung papatayin yung mga nasa loob ng bahay. Imagine that, sa doon. Pero dapat, yung mga kapatid mo, magulang mo, mga kamag-anak mo, dapat, pag salakay namin, dapat nasa loob sila ng bahay. Pero pag salakay namin, nagliliwaliw dyan sa mga kalsada, at dumating yung aming mga mandirigma, wala kaming sagutin dyan. Ano yung kapatid, pag lumabas ka sa kalooban ng Diyos, hindi ka ba natatakot? Pag lumabas tayo sa Panginoon, wala nang sagutin ng Diyos sa atin. Inasmuch God wants us, all of us, to be saved. Pero kung tayo po ay lalabas, susuway sa kalooban ng Diyos, masisisi pa ba natin ng Diyos? Sabi ng spies, huwag kayong lalabas. Pag nagliwaliw kayo dyan, naglibang-libang sa kalsada, pagdating namin at napatayan ang mga tauhan namin, wala kaming sagutin. So stay in your house. Lockdown kayo, para gano'n. Mga kapatid, is that your desire? That your loved ones be saved before the coming of the Lord? Di ba yung tanda nila, scarlet cord? Gagalaw. Hindi yung safe kayo, ligtas kayo. Kaya siguro si Rahab, di ba? Every morning, baka pag patpad ng hangin, baka nagluwag. Ayusin naman niya para pasiguro siya pa. Hindi kasi alam kung anong oras darating eh. Alam niyo ba na oras darating si Jesus? Kumusta naman yung inyong pananampalataya? Talagang tight ba? Matatag ba? Hindi ba baka kumalas tayo. Mag-apostasy tayo. Tumalikod sa Diyos. Diba? Naalala ko, di po ba? Yung sa Exodus story, parang parehas siya. Yung last plague, the angel of death, parating na. Bago dumating yung instruction. Kasi mamamatay lahat ng mga panganay sa Egypt. Pati yung Pharaoh, yung anak niya, mamamatay. Because of the angel of death, bababa. Kaya ang sabi po, on the same night, I will pass through Egypt, strike down firstborn, both people and animals, and I will bring judgment on all the gods of Egypt. I am the Lord. The blood will be a sign for you on the houses where you are. Look at God. When I see the blood, I will pass over you. When I see the blood, pass over. Lalampasan ka ng kamatayan. Hindi ka mapapahamak. That's why yun ang Passover. Yung sineselebrate nila yon ng mga Jews. Yung Passover. Commemorating, inaalala nila na niligtas sila sa kapahamakan ng Diyos. The blood will be a sign for you in the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you. Ang sabi dito ng Panginoon, no destructive plague will touch you when I strike Egypt. Hindi kayo ligtas kayo. Kaya take a bunch of hyssop, dip it in the blood, in the basin, and put some of the blood on top of the both-sided ng door frame ng pintuan, lagyan ninyo ng dugo. None of you shall go out. Tingnan niyo po, the same instruction. Walang lalabas sa inyong tahanan morning because the angel of death bababa. When the Lord goes through the land to strike down the Egyptians, He will see the blood on the top and sides of the door frame and will pass over that doorway, and He will not permit the destroyer
to enter your house and strike you down. Di ba? Kay Ruth, kay Rahab, yung scarlet cord. But during the time of Moses, yung mga Israelites, yung may dugo ng lamb, sabi niya, hindi kayo mamamatay. We know that night, nung bumaba ang anghel, lahat, ang sabi ng Bible, walang tahanang, walang hindi umiiyak sa mga Egyptians. Lahat sila from Pharaoh, mga officers niya, lahat ng mga Egyptian umiiyak. Why? Bawat tahanan, mayroong patay. But the Israelites, nasa loob ng tahanan, nagkakainan, nagfe-fellowship sila. Now, tingnan niyo po, New Testament time, mga kapatid. Pagdating ng paghuhukom ng Diyos, ano po ang paraan ng pagliligtas natin? Di po ba sabi ni Paul? In Him we have redemption through His blood. The blood of Christ. Through the blood of Jesus. Look at the setting. Kay Rahab, huwag kayong lalabas, buong pamilya niyo. Sa Exodus, huwag kayong lalabas. Diyan lang kayo. Mga kapatid, maraming Kristiyano nagliliwaliw. Maraming mga tao, they don't care. Ano kaya mangyayari kung anytime dumating ang Panginoon? Are they ready to face the Lord? Kumusta ang ating pamilya? Are you desiring for the salvation of your family? Nasa puso po ba natin yan? Mga magulang natin, mga kapatid natin. Meron din po bagang judgment ding parating. But Jesus Christ is our Yeshua, our salvation. Kaya nga po, umabante tayo ng konti, makikita natin dito, ano nangyari? Nung makapasok na yung Israelites, nag-fall na yung Jericho, na-penetrate na nila yung mga taga-Jericho, bumagsak na sa kamay ng mga Israelita ng Diyos, ang Jericho. Ang sabi dito sa verse 22 ng chapter 6, Joshua said to the two men who had spied on the land, sabi ngayon ni Joshua doon sa dalawang spy, go into the prostitute's house, bring her out and all who belong to her. Patay na yung mga taga-Jericho. Pero look at the family of Rahab. Sabi ngayon ni Juan, ilabas nyo na yung mga pamilya nila. So the young men who had done the spying went and brought out Rahab, her father and mother and brothers and all who belonged to her. They brought out the entire army and put them in a place outside the camp of Israel. But Joshua spared Rahab the prostitute with her family and all who belonged to her, because she hid the men Joshua sent to spy to Jericho. Patay din yung mga taga-Jericho. But nagkatotoo nga, naligtas yung buong sambahayan ni Rahab. Tapat ba ang Diyos sa pangako na ililigtas kayo? Yes. Naligtas po sila Rahab. So how's your family? Our family. Iniiyak ba natin sa Lord yung mga magulang natin, mga kapatid natin? Kaya kinanta natin, you didn't want heaven without us. Sabi ng kanta natin, ayaw ng Diyos na yung langit, wala ka doon. And that's why you brought heaven down in the person of Christ. Kaya for God so loved the world, that if you believe in Him, look at the last statement, whoever believes in Him shall not what? Shall not what? Perish. Meaning to say, may mapapahamak. But if you believe in God, you shall not perish, but have eternal life. That's salvation. Amen. That's salvation. Yes, may pandemic dito, may economic crisis dito, pero may buhay na walang hanggan na ako. One day, I will be with the Lord, with my family, forever and ever. Amen. Kaya sabi ni Paul in Romans 10 verse 13, everyone
who calls upon the name of the Lord shall be saved. Rahab declared, we know, sabi niya, that your Lord is the God of heaven and on earth. Please save us with my family. So mga kapatid, sa taong ito, maraming hamon sa ating pananampalataya. Nanawa po yung faith natin nagiging fruitful. Anong fruit? At least, ang hamon sa ating sa taong ito, fruitful in doing good works because I am the child of God. I am saved by grace. I believe in God. The second one, yes, a lot of challenges in my life today. What is your worries and anxieties these days? But do you believe that our God is all-powerful? Can we declare that still our God is a great God? And if our loved ones wala pa sa Panginoon, challenge for our faith, we have to pray to God, Lord, iniluluhod kong kapatid ko, niluluhod kong mga magulang ko. Gusto ko rin silang mapatawad mo, maligtas, matanggap nila ang buhay na walang hanggan kay Jesus. Amen. Hallelujah. So tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y manalangin sa ating Panginoon. Po, Ama, sa oras na ito, maraming salamat po. Nakita namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na kinakatakutan nung panahon. Dahil kayo'y makapangyarihan sa lahat. Our prayer, Lord, is here to know you more. Our almighty and powerful God. Omnipotent God who is all-powerful. The God who made the heavens and the earth. Our Creator. Just like Paul, I want to know you more by experience, by relationship, and by transformation. We want to know you more, Lord. Aming Ama, sa oras na ito, I pray for everyone's faith life. That this year, O Lord, yes, very risky to exercise or apply or practice our faith. Because it may cost us something, Lord. Patawad, Panginoon, kung kami Kristiyano, hindi pa rin naitutuwid ang aming buhay. Kung kami matatagal ng Kristiyano, Panginoon, patawarin mo kami, Ama. Tulungan mo kami, O Diyos. That this year, O God, maging bahagi ng aming buhay. Kasama ng Diyos, ang lahat ng bagay na aming gagawin ay matuwid at nakakasama sa Diyos. Kung mayroon mga pagkakamali pa, tulungan mo kaming maitama. Kung mayroon mga patago na pagkakasala, tulungan mo kaming maitama. Sa taong ito, Lord, dahil ang aming Diyos ay matuwid. I pray, Lord, for consistency in our faith life, in our Christian life. Just like Jesus. Just like John the Apostle said, na sino man ang nananampalataya kay Jesus must walk as Jesus walked. And especially this year, Lord, we pray for our loved ones. Salamat kami na patawad mo, na save niyo po kami. But most of us, Lord, may mga magulang, may mga kapatid po kami, are not yet Christians. Mga anak, kasambahay, na maging seryoso kami sa panahon ito na ma-reach out namin sila. Mabahagi na ng Ebanghelyo na magandang balita na kahit nagkasala kami, naliko ang aming buhay kay Jesus, may kapatawaran sa aming lukong buhay. Lord, we pray
Pinagpipray namin ang kaligtasan at kapatawaran ng aming mga buhay at ang katuwiran ng Diyos sa kanilang buhay. Panalangin po namin, O Diyos, isinawa kaming lahat at magbalik loob sa Diyos. Habang binibigyan mo kami ng pagkakataon, Lord, Ikaw ay bawat araw, bawat taon lumilipas. Ikaw ang Diyos na nasabi, isang araw ay babalik ka sa muling pangalawang pagkakataon sa pagwawakas ng sanlibutan ito upang ng iyong lahat na nanalig sa iyo at makasama ka habang buhay. Lord, we pray yung mga wala pa sa iyo. Kasama na rin, Lord, yung mga kaopisina namin, kapitbahay namin, kaibigan namin. Habang may panahon at pagkakataon pa, sila po ay mabahagi na namin ng pagliligtas mo at pagpapatawad. Bigyan mo kami ng habag, compassion sa puso namin, tiyaga, na patuloy namin, Panginoon, panalangin sila, bahagi na ng iyong salita, hikayatin sila, Panginoon, palapit sa iyo, Diyos. Huwag nawa ng salita mo mawala ng saysay at kabuluhan. But all of us, Lord, magbigay ng seryosong atensyon sa iyong kalooban sa panahong ito. Dahil ikaw ang Diyos, hindi nagbibiro. You died on the cross. You suffered on the cross because of our sins. Lord, we pray and forgive us for the spirit of apathy. Yung bang walang parang wala na pong pakiramdam or pakialam, Lord. Please remove that attitude, that spirit, that kind of heart. At bigyan mo kami ng pagmamalasakit sa aming mga puso. Maging compassionate and gracious sa mga taong naliligaw na landas. Maraming salamat sa iyong salita, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Jesus. For your tithes and offerings, you may send them to China Bank, Word International Ministries -Naga, account number 262-101-7014.